Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kawal, police, Coast Guard, jail officers, firefighters, at lahat ng tagapagtanggol at naglilingkod sa bayan at sa inyong mga pamilya. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay para sa mga taong namumuhay sa ilalim ng responsibilidad, utos, disiplina, at tuloy-tuloy na pressure. Hinaharap nito ang dalawang tahimik na pagkakaiba sa buhay uniforme. Paano magtiwala sa Diyos kapag mabigat ang mga desisyon at paano magparaya kapag lampas na sa ating kontrol ang resulta, pagkilala o kinalabasan. Sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan, chapter 5, verses 14 to 21, sinabi ni San Juan, kung hihiling tayo ayon sa kanyang kalooban, pinakikinggan niya tayo. Isang katiyakang kailangang marinig ng bawat lingkod bayan. Nakikinig ang Diyos. Ang panalangin ay hindi kahinaan. Hindi ito pagtakas sa responsibilidad. Ito ay force protection para sa kaluluwa. Marami sa inyo ang nananalangin habang pasan ang kaligtasan ng iba. Mga desisyong may epekto sa buhay ng tao, stress ng operasyon, at mahahabang oras ng duty, pag-aalala sa pamilyang naiwan, pagod na hindi laging nasasabi. Ipinapaalala ni San Juan, kapag nananalangin tayo, hindi tayo humihingi sa malayong Diyos. Inilalagay natin ang ating tungkulin sa kamay ng Diyos na nakakakita ng buong larawan. Ang paghingi ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi nangangahulugang titigil tayo sa pagkilos. Ibig sabihin nito, hindi lahat ay nasa ating kontrol. Hindi lahat ng resulta ay nakasalalay sa atin lamang. Kasama natin ang Diyos sa bawat misyon. Ang ganitong tiwala ang nagdadala ng katahimikan ng isip at linaw ng konsensya, lalo na kapag mataas ang pressure. Sa ating ebanghelyo, ayon sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verses 22 to 30, sinabi ni San Juan Bautista, siya dapat ang umunlad at ako ang dapat lumiit. Na sa ebanghelyo, ipinakita ni San Juan Bautista ang pinakamalakas na anyo ng pamumuno nang iwan siya ng mga tao para sundan si Jesus. Hindi siya nakipagkompetensya, hindi nagkikimkim ng sama ng loob, at hindi natatakot. Payapa siya dahil alam niya ang kanyang papel. Sa buhay uniforme, madalas dumarating ang stress dahil sa paghahangad ng pagkilala sa sakripisyo. Pakiramdam na hindi napapansin o na-appreciate. Paghambing ng assignment, promotion o papel. Bigat ng responsibilidad na walang papuri. Itinuturo ni San Juan Bautista ang mahalagang aral para sa mental resilience. Dumarating ang kapayapaan kapag alam mo ang iyong misyon at tapat kang tumutupad kahit walang palakpak. Hindi lahat ng paglilingkod ay makikita. Hindi lahat ng sakripisyo ay papurihan. Ngunit ang bawat gawaing may integridad ay nakikita ng Diyos. Kapag hinayaan nating umunlad ang Diyos, nababawasan ang pressure na patunayan ang sarili. Kapag umatras ang ego, pumapasok ang kapayapaan. Itinuturo din ng Ebanghelyo na ang pagpaparaya ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina ng kaluluwa. Ang kagalakan ni San Juan Bautista ay nagmumula sa pagpapakawala ng kontrol. Hindi ito pagiging pasibo. Ito ay spiritual na disiplina. Para sa mga uniformadong tagapaglingkod, sanay kayong kumilos ng mabilis. Ngunit alam din ang hangganan. Tinuruan kayong mamuno. Ngunit marunong ding sumunod sa lehitimong otoridad. May dala kayong responsibilidad. Ngunit hindi kayo nag-iisa.
Ang pagtitiwala sa Diyos at pagparaya ay nagpuprotekta laban sa burnout, kapaitan, pagod sa konsensya, at tahimik na galit na unti-unting naiipon kapag mabigat ang lahat. Ang magtiwala at magparaya ay hindi nagpapahina sa pagiging epektibo. Sa halip, ginagawa nitong mas matatag ang isip, mas malinaw ang konsensya, at mas matibay ang espiritu. Kaya ang paalala ng Diyos sa atin ay naririnig niya ang inyong panalangin. Alam niya ang inyong mga pasan. Kasama ninyo ang Diyos sa bawat tungkulin, pwesto at misyon. Gawin ninyo ang inyong bahagi ng buong husay. Ipaubayan ninyo sa Diyos ang lampas sa inyong kaya at matatagpuan ninyo ang kapayapaan kahit sa gitna ng mabigat na paglilingkod. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, nakikita mo ang bigat na pasan sa mga naglilingkod sa aming bayan. Pakinggan mo ang aming panalangin. Patatagin ang aming mga isipan. Patatagin ang aming isipan at palakasin ang aming puso. Tulungan mo kaming gampanan ang aming mga tungkulin ng may integridad at ipagkatiwala sa iyo ang mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.